Hi mga kabayan, ito po si Jeannie Pinehaway. Magluluto po tayo ngayon ng bulalo. Paborito nyo ba ito? Kasi ito kaming mag-asawa, paborito po talaga namin. So samahan nyo akong magluto at simulan po natin ang aking mga ingredients. Ito pong pinapakita ko sa inyo ay mga ingredients sa bulalo at nilagang bulalo sa Pilipinas. Siyang bulalo, 1.5 kilos or 3.3 pounds. And then meron po siyang mais na 2 piraso at ikakat nyo po siya ng 4. Green beans, 100 grams. Pwede nyo na po siyang linisin. And then potato, 4 pieces po, cut into 4. And then repolyo din, 250 grams, slice into 4. And then samahan din po natin ito ng spring onion para mas masarap. Cut into small pieces, 1.5 cup. Red onions, 2 pieces, cut into 4 pieces. And then, Himalayan salt o kahit ano pong salt pwede nyong gamitin. 1 teaspoon. And then, peppercorn, 1 teaspoon din po. At samahan din natin ito ng beef bouillon kahit 1 cubes lang. And then, eto na po, simulan natin ang nilagang bulalo ni Jeannie Pinehaway. Ayan po, kumuha muna tayo ng tubig at pakulaan natin ito. Depende po sa gaano kadami ang inyong gagamitin na para sa bulalo nyo. So gumamit lang po ako ng pressure cooker dito. Then nilagay ko na po yung bulalo, nahugasan ko na po yan. Tama lang po sa tubig o kung gusto nyo po mas maraming tubig. Dahil kaming mag-asawa, dalawa lang naman kami, so minsan katamtamang lang po yung tubig na nilalagay ko. Ito po, nahugasan ko na rin tong bulalong ito, kaya eto na, simulan po nating mag sibuyas. Hiwain na po natin sa 4, 2 piraso pong sibuyas yan. And then pagkatapos po na nahiwa na natin sa 4, then ilalagay na po natin ang sibuyas sa tubig. Ang ginagawa ko po dito, nilalagyan ko na rin ng 1 teaspoon na salt. And then also, nilalagyan ko na rin po ng paminta. So, depende na rin po sa gusto nyo, sa desire ninyo, kung paano po ba ang gusto nyong alat. Yung iba po, ang nilalagay nila patis. Depende po kung ano po yung desire nyo. Yung iba naman, naglalagay din ng star margarine. So, let's start chopping. So, ito po, ginamit ko ang 4 na patatas. Syempre, binalatan ko muna po at para ito maayos nating makita kung may mga pangit ba sa patatas, no? So, madalas ganyan naman wala namang perfecto sa gulay natin. So, gumamit lang ako ng peeler and then natapos ko na siya, nilagay ko sa tubig and then this time, cabbage naman o yung repolyo. So, minsan tinatanggal ko yung parte sa unahan na minsan kasi meron na rin siyang pangit. So, para mas malinis, nilinisan ko muna yung unang top ng repolyo. Then, i-slice ko po iyan. Depende na rin po kung gaano po gusto nyo kalaki ang repolyo. Sa akin lang po, ang hinihiwa ko lang siya sa 4 kasi gusto ko sa repolyo hindi po masyadong labog na labog o yung sobrang luto. So, 4 na piraso lang ang hinihiwa ko dyan and then depende na rin po sa inyo kung gusto nyo pa hong liitan sa paghiwa, no? Tapos, pagkatapos po yan, hinihintay ko na lang po yan, piniprepare ko na lang muna siya, nilalagay ko sa tubig, kung ano man, nilalagyan na natin ng mahugasan uli siya. Kahit nahugasan ko na po yan, binabad ko muna po uli. Okay lang ho yan ang sama-sama sa patatas, no? Kasi lulutuin naman natin siya. And then sinunod ko pong preparation as yung green beans. Hinugasan ko na rin yan, but then pagkatapos ko po iyang himayin dahil nahawakan ko rin, ilalagay ko na rin po dun yan sa malinis na tubig na sama-sama na rin ang mga gulay. Yan po, ganyan po akong mag-prepare. So, ito, spring onions, kinat ko na po itong spring onions into small pieces, piniprepare ko na rin para mamaya sa bandang huli, mailalagay ko na rin yung spring onions. So, depende ho sa inyo kung mas gusto nyo mas marami,
Kung sa akin, ito lang po yung portion na ginamit ko. Yung half, pwede ko pa rin gamitin sa susunod na pagluluto. Alam nyo naman tayo sa Pinay Hawaii, gustong makatipid. Then, ang gusto ko po sa bulalo, may kasama rin siyang corn. Kasi po, ito pong corn na ito, napakasarap din siya kapag nilalagay sa bulalo. Minsan nilalagyan din ng saging, pero hindi ko na po siya nilagyan ng saging. So, para sa akin, tama na po ito. So, binalatan ko lang po iyang aking mais, and then hiniwa ko lang po siya sa 4 na portion para po naman hindi kalakihan. So, depende na rin po sa inyo kung ano po yung gusto nyong desire, kung gaano ba kalaki yung ikakat nyo sa corn niyo. Sa akin, tama lang sa cut para lang sa maliit na portion na pwede kong kainin ng mas madali. Then, eto na. Kumukulo na siguro ang tubig ko. At tignan natin. Uy, ayan. Kumukulo na nga. So, ang ginagawa ko po dyan, kiniklin ko muna yung side, yung lahat po ng mga hindi maganda na sa paligid, tinatanggal ko na, at saka pinabawas-bawasan ko rin po ng kung ano po yung nakikita kong medyo mantika sa ibabaw, tinatapon ko po iyon kasi medyo nag-iingat po ako sa asawa ko pag nagluluto ako dahil medyo mamantika. And then, nilalagay ko na rin po yung spring onions. Yung kalahati niya, nilagay ko na po para masarap at pampalasa. After nyan, ang susunod ko po ngayon ay itong mais. Kasi yung mais po medyo matagal-tagal ding lutuin yan. So, kaya inuna ko munang iyang gamitin na ilagay dyan sa bulalo para naman mamaya kahit nagpapalambot pa ako ng bulalo, alam ko yung mais medyo maluluto na yan bago ko po ilagay ang iba pang gulay. So mag-aantay pa po tayo para palambutin uli natin ang mais. So mga ilang minuto pa rin yan. Tatakpan ko muna uli. Gumamit ako ng pressure cooker para mabilis, pero depende na rin po sa inyo, no? 10 more minutes siguro ito pong paggamit ko ng pressure cooker. Malalambot at lalambot na rin yung mais ko at pati na rin po yung bulalo. Kasi itong asawa ko gusto niya sobrang lambot talaga, kaya kailangan ko talagang palambutin na talaga sa pressure cooker itong bulalo, no? At masarap naman din siya kahit talagang sa pressure cooker mo lang. Yung iba hindi naman sila nagpe-pressure cooker, depende na rin po sa inyo. Then natapos na yon, malambot na, nilalagay ko na ngayon ang patatas kasi ang patatas lalo na kapag mainit yung iyong tubig na, yung patatas medyo mabilis-bilis na rin yung lumambot. Then ilalagay ko na rin po ang cubes, itong 1 beef bouillon. Okay lang sa akin na isa lang dahil lalagyan pa naman po natin yan ng fish sauce. Kanina nilagyan ko na rin siya ng asin. Ngayon naglagay ako ng beef bouillon at saka fish sauce. Siguro katama na sa panlasa ko yon at maaaring tikman nyo na rin kung ayos na rin po ba sa panlasa ninyo yung alat na yon. Hindi kasi rin ako masyadong nagdadagdag ng maraming asin o patis dahil mahirap na rin po, nag-iingat din tayo sa pagmaalat. Mas mabuti ng matabang para ma-adjust. Then ilalagay ko na po yung cabbage, itong repolyo sa ibabaw. Medyo konting luto lang yan, gusto ko parang mga medyo half cook lang din. Even po yung string beans mamaya pag once na alam kong medyo kumulo-kulo na ng konti yung repolyo at nakita ko ng medyo mag-green na, at tsaka ko po siya ilalagay yung beans. Pero for the meantime, chinecheck ko po na I think kailangan ko pang lagyan ng konting tubig yan. Nilagyan ko na po ng konting tubig. And then, nakita ko na po ang repolyo na medyo luto na at nilagyan ko na rin siya ng green beans. So, ayan po ang aking procedure dyan. So, yung green beans, pwede nyo naman pong hiwain yan kung gusto niyo, no? Kung gusto niyo ng mas maliit. Yung sa akin, hindi ko na ho yan hinihiwa o pinuputol kasi gusto ko ho ng medyo crunchy ang green beans, no? So, ganun din ang asawa ko. Gusto niya ng half cook lang din sa gulay. Then, nag-add na ako ng magic sarap, ng seasoning na konting pampasarap ng ating niluluto. Alam ko, kayo ganyan din, no? Depende na rin kung ano po yung
seasoning na gusto nyo ilagay sa bulalo ninyo. Then, after a while, tinakpan ko lang ng sandali at ayan, nakita ko na medyo half cook na yung aking mga gulay. Nilagyan ko na po siya ng spring onions. Yan pong spring onions na yan ay talaga nagpapasarap po sa nilagang bulalo, no? So, yan na po, malapit nang maluto. So, nakikita nyo po, hindi masyadong maraming tubig, pero katamtaman lang para sa amin. Depende na rin po sa desire ninyo kung gaano po ang tubig na gusto nyo. Then, it's ready. Malapit na. Ayan na, maluluto na. So, ako, nagre-ready na rin sa aking pagkain ngayong lunch na to dahil nagugutom na rin ako. Ang asawa ko ay sabi niya sa akin, I can wait to eat your bulalo. I'm hungry. So, ayan na po. Sineserve ko na sa asawa ko ang bulalo. And then, syempre, ang bulalo may kasamang sausawan ng toyo, kalamansi, na medyo may sili. At ayan na ang bulalo namin. Sinamahan ko na rin ng kanin. At syempre, tayong mga Pilipino, hindi mawawala ang nilagang bulalo kapag walang kanin. O, di ba? Ayan yung bulalo. Nakikita mo pa yung mga utak niya, and then yung kanyang gulay. Ayan na po, ang sarap, di ba? Kain tayo. Sabi ko sa inyo, nakakagutom eh. So, ito po ang aking recipe. Thank you po for watching. At sana po nagustuhan nyo ang aking nilagang bulalo. Please comment below and make share naman po sa ating mga kababayan din kung gusto nyo po itong aking recipe. At ishare nyo na rin po sa akin kung nakapagluto na po kayo. Thank you very much.